So, alam na ng lahat ito, mga sangkay. Si Senator Bong Revilla ay nakapagpiyansa. Ngayon, ang tanong dito, mga sangkay, papaano po nakapagpiyansa si Senator Bong Revilla? May ni-reveal, mga sangkay, itong si Ombudsman Rimulya. So, pag-usapan po natin. So, ako naman, mga sangkay, talagang kung ano po ang lalabas na totoo, doon lamang po tayo. No? Hindi po tayo nakikipagbardagulan, mga sangkay. Hindi po tulad sa ginagawa ng ibang mga vlogger na talagang nakikipagbakbakan. Anak ng toko, mga sangkay. Tapos na po tayo doon. Ngayon, i-discuss lamang po natin. Kasi, si former Senator Bong Revilla, nakapagpiyansa. So, anong nangyari, mga sangkay? Paano nga ba humantong doon? Ngayon, may ni-reveal po itong si Ombudsman. At, sabi ko nga, mga sangkay, kung totoo na may kasalanan si Senator Bong Revilla, then malalaman at malalaman din naman po natin yun. Pero kung wala siyang kasalanan, mga sangkay, malalaman din po natin yun. At ngayon, papaano humantong na nakapagpiyansa? Ang pinag-uusapan ditong kaso, mga sangkay, non-bailable. Ngayon, may pasabog po itong ombudsman po natin. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, sabi ko nga, mga sangkay, tayo po ay neutral pagdating po sa mga usaping ganito. Though tayo po ay sumusuporta sa ating pamahalaan, mga sangkay, no? Pero pagdating sa mga ganito, neutral po tayo, mga awayan ng mga politiko, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin. Ito kasi ang nangyari. Marami nagulat. Kasi ayon po dito, Ombudsman Rimulya, sa piyansa ni Bong Revilla, mukhang natrabaho daw po. Ayon po kay Rimulya, ito, parehas po ito sila, mga sangkay, taga Cavite. No? At matindi, tingnan po natin. Inihayag ni Ombudsman Crispin Rimulya na inaasahan na nila ang desisyon ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiyansa si dating Senator Bong Revilla na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng flood control corruption. So, sigurado, aangal na naman po ang iba dyan. Sasabihin na naman nila, mga sangkay, na ganyan talagang hustisya sa Pilipinas. 'Di ba? Kapag ka may pera, nakakalusot. Kawawa daw po yung mga mahihirap kapag nakakasuhan kahit walang kalaban-laban, kahit walang kasalanan, na ipapaslak sa loob. Pero yun nga, mga sangkay, ito, hindi po biro ang kalaban dito ni dating Senador Bong Revilla. Kasi gobyerno po yung kalaban niya dito, mga sangkay. Patungkol po ito sa flood control corruption. Ngayon, iniugnay po ito siya, mga sangkay, sa pangungurap daw po di umano ng milyong-milyong pera, no? Mula po sa mga proyekto ng DPWH. Pero, mga sangkay, siyempre, kailangan pong patunayan yan. Madali lang naman po kasi mag-akusa eh. Ang mahirap dyan yung patunayan kung totoo nga ba o hindi. Sabi ni Rimulya, we predicted this to happen. Alam naman namin ito. Meron talagang mangyayari na mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Ayan, mga sangkay, ayon po ito kay Rimulya. Mukhang natrabaho daw po. Kayo, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Natrabaho ba talaga? O talagang mahina ang kaso? Kasi ang dalawa lang ang dyan, mga sangkay. Dalawa lang ang pwede natin tingnan. Kapag mahina yung kaso, talagang po pwede siyang mabigyan ng chance na makapagpiyansa. O pwede rin natrabaho, mga sangkay, ginamitan ng kapangyarihan, impluensya. Pero ang tingin nyo, mga sangkay, may impluensya ba si dating Senador Bong Revilla?
Tingin nyo, meron pa siya ngayong impluensya. Hindi na po siya senador. 'Di ba? Mga sangkay, di nga po siya nanalo ng eleksyon. O baka naman, mahina talaga yung kaso. Ito ay tanong lang, mga sangkay, kasi ako, hindi nga po agad ako nag-comment nung nakakita ko ito kagabi. Mga sangkay na, oy, teka, paano nangyari na si Senator Bong Revilla, nakapagpiyansa? Pero hindi ibig sabihin noon, natapos na yung kaso, okay? Pinayagan lamang po sa magpiyansa. Pero tuloy pa rin po ang kaso dito. Okay, kaya nga lang mga sangkay, nakitaan na po natin ang butas na mukhang mahina ata. Ayon po dito, matatandaang naghain ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation through falsification of public documents and graft laban kay na Revilla, dating Department of Public Works and Highways, Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, at 5 pang iba kaugnay ng umano'y 92.8 milyong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Marami nagulat dito, mga sangkay, di ba? Ang dami yung nagulat dito na pambihira. Sino mag-aakalang wala ka na doon sa pwesto, biglang mababanggit yung pangalan mo sa hearing. Di ba? So ngayon, mga sangkay, nakalaya si former Senator Revilla na questionable, mga sangkay, kung mahina ba ang kaso o malakas. Kasi nakapag-bail po siya. Matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, 3rd Division, sumuko si Revilla sa Criminal Investigation and Detection Group at pansamantalang nanatili sa New Quezon City Jail. Noong Biyernes, July 31, pinayagan ng korte ang kanyang petition for bail at nakalaya siya matapos maglagak ng 1 milyong piyansa. Grabe ang piyansa, no? 1 milyon. Pambihira. 1 milyon ang piyansa ni dating Senador Bong Revilla. Ngayon, ang tanong, paano kaya siya nakalusot, no? Paano niya nalusutan itong ganitong klaseng kaso? Ito, tingnan nga po natin yung ilan sa mga komento. Butuhan lang ng 3 judge ang basihan. Yun lang, laya na. Paano nyo inaasahan na mag-grant ang bail ng Sandigan Bayan? Bakit may ayusan bang nangyari? Sabi naman ng isa dito, kampon ng kasamaan. Desisyon daw ng Sandigan Bayan porket naka-attend lang ng SONA. Kinabukasan pwede na magpiyansa. Sino niloko nyo? Di wow, sabi po nito mga nagko-comment. So ayan, mga sanggay. Pero anong tingin nyo dito? Totoo kaya yung sinasabi ni Remulla na mukhang natrabaho kaya nakapagpiyansa? O mas naniniwala kayo na mahina talaga yung kaso? Ako, mga sangkay, ito na lang yung pinagpe-pray ko, yung mahanap talaga yung mga tunay na corrupt. Yung mga tunay na salarin sa pangungurap, mga sangkay. At ayusin na po yung sistema kasi hanggat ito yung sistema, wala, paulit-ulit lamang po tayo kahit sino pang umupo dyan. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.